Time check, it's 6:23 AM at nakita nyo naman ang ganda nung sikat ng araw. So tuloy na tayo sa ride natin sa mga mini parks ng Valenzuela. Tuloy na. Ano makakapigil? Ganda na panahon yan araw. Time check, 6:39 ng umaga. Dito kami sa 10th Avenue. We're going to Polo Mini Park. Oo, unahin muna natin yung Polo Mini Park. Then sunod-sunod na yon, Tagalag. Tapos Boardwalk, Vineyard Park. So, let's go. Let's go! Dito tayo sa 10th Avenue ngayon. Ang dadaanan natin monumento. Then lalabas tayo na pa Samson Road, Pasangandaan. Dito na tayo sa Avenida guys, going to monumento. Ito guys, Monumento Circle na tayo. We will take the third exit going to Samson Road, Pasangandaan. Yan yung dadaanan natin. Ginawa talaga naming marker, starting point to para pag pinanood nyo yung vlog, sa mga gustong i-follow yung naging route namin, mas madaling sundan. Guys, take ko na rin pala yung opportunity to thank Miss Ella Pangilinan. Sobra-sobra yung support mo sa amin. Thank you. At saka sa mga nag-mention din sa cycling certificates natin, mga uncle ko, Arthur Margalio and Remus Margalio. Thank you so much. Nakita ko tong UE Caloocan. Nakakamiss ka ride si Sir Dennis. Sir Dennis Gonzalez, shout out sa'yo. Let's ride soon. Bali dyan guys, kakanan tayo pa Marcelo Estel Pilar Street. Mga 6.3 kilometers din layo niyan hanggang makarating tayo sa Polo Mini Park. Bale guys, kung hindi tayo dumaan ng Samson Road, nag second exit lang tayo to MacArthur Highway. Meron din daan doon. Pakanan sa Malabon, then Governor Pascual Avenue. Diretso yun. Bali, ang labas nandito rin masasalubong natin. So, kasalubungan yan. Marcelo Estel Pilar, then Governor Pascual Avenue din yun. Ganda talaga ng sikat ng araw today. Yung Polo Mini Park, Polo.
I'm not sure kung paano binibigkas yan ng mga taga Valenzuela. Hindi pa kami nakapunta ron. Ang madalas namin pinupuntahan is yung Tagalog. Mini park kasi yan yung pinakauna sa lahat eh. Ito namang boardwalk, linear park, na-open lang din yan. Siguro last month or a couple of months back. Pero open lang din ito. Yan guys, kung manggagaling kayo ng Governor Pascual, ayan, diyan kayo lalabas sa street na yan, sa kanan. Sana marami tayo makasabay today na cyclist, no? Pero napapansin ko kasi after ng magbalik sa new normal, medyo kumonti na yung mga pumapadyak. Hindi na kagaya ng dati ng pandemic, so okay lang. Ito naman ginagawa naman namin to for health reasons eh. Kapag exercise kami, then at the same time nakakatanggal din kasi ng stress. Gaya sa work na meron kami, parehas kaming home base ni Ian Tan, so ayun. Barangay Maysilo, part na ng Malabon for sure. Tickets going to Palengke, Tatawid, Malinta, Valenzuela, Palawan, Bando, this way. Pero diretso tayo, di naman tayo kasama dyan. Wala naman tayo makina eh. Dito tayo. May namimiss ka bang pagpadyak? Pagka dito sa Marcelo, is Del Pilar ng galing. Doc Lawrence, miss ka na namin sa Dennis, Doc Lawrence. Tara na, padyak na ulit tayo. Okay ng Malabon eh. So pag may free time kayo soon, kahit motorride pwede. Pwede. Sabi motorride, no? Okay lang. Motorride. Motorride. Oops, may konting ginagawa pala rito. Tangin lang yan. Guys nga pala tip, no? Kapag ka medyo tagulan, okay, napos tayo sa kanan guys. Kasi dumikit yung sakyan. So close, man. Mga ganyan, pagpapasensyahan mo na lang talaga. Sa akin choice, lalo na sikip yung daan. So balik nga pala tayo, no? Kasi sinasabi ko, kapag ka medyo maulan guys, medyo hindi magandang magpunta talaga dito sa part ng Valenzuela kasi magkadikit siya ng Malabon eh. Medyo may tubig. So kung hindi naman kayo nababother doon, kung anong klaseng ride yung ginagawa nyo, mountain bike o kahit motor ride, hindi kayo nababother sa tubig, okay lang, tuloy nyo. Tapos from nag-start tayo ng Marcelo Isla sila guys, 5 kilometers makakarating tayo dun sa Artong Bato. Yun yung pinaka boundary ng Malabon sa Valenzuela. Yan guys, natatanaw ko na yung Artong Bato.
mapapansin nyo nakasulat dyan Bulacan. Sa likod naman, Rizal. Kasi yung Valenzuela noon, Pulo ang tawag, Pulo pa ang tawag noon, once part of Bulacan. Kita nyo guys. So mga kaserye, dito na kami sa Arpong Bato. Ayan, tignan nyo. Pahinga kami saglit. Tapos before kami padyak ulit. Bali from Marcelo Pilar 5 kilometers na to. So mga 1.3 kilometers na padyak na lang yung gagawin namin para makarating kami sa Polo Mini Park. Try na rin natin silipin yung loob. Yan guys, medyo may araw na. Yan guys, mga rules and regulations ng Arpong Park. Bakit tayo? Kaya tayo. Hindi naman to kasama sa plano pero silipin na natin, nandito na rin lang tayo. May knock-knock ka? Ay, meron pala tong ready. Ako yung hindi ready. Anong knock-knock mo? Para ka palang si ano eh. Arpong Bato eh. Nasa Arpong Bato na. Ayan siya guys. Nadakad tayo ng konti. Ang maganda lang dito sa Valenzuela, no, pinapadami nila yung greener areas dito. Dumadagdag yung mga parks na meron sila. Super cute. Tuloy na pala natin knock-knock mo. Knock-knock. Who's there? Arpong Bato. Arpong Bato who? Hindi mo alam dahil Hindi Arpong Bato yun eh. hindi makatulog yung kung ako'y nangiibig sa dinagin katulad mo. Tulad mo na may Arpong Bato. Pasok pre. Di ba titigil yan? Di ba saktan yan? Nanggaling si Lamadama ata sa Zumba. Pwede. Chichi. Ako wala akong knock-knock eh. Pero mahusay yun ha. Sa next meron ako, wala akong na-prepare eh. Oo nga eh, biglaan no? Kasi ang pakay naman talaga namin yung Polo, Tagalog, tsaka yung Linear Park. Kung alam naman park dito. Nakapag Arpong Bato agad siya na joke ha. Mga susunod, tatalunin mo na si Ronnie ha. Oo. Hindi ka pa ako kabihan ng joke. Maliit lang siya, di ko alam kung meron pa sa likod. Sino to? Si Kapitan Delfin Paez Belilla. Banda ron, mga upuan, not sure kung meron pa likod pero parang under development pa rin to yun. Ginagawa pa.
Pero yung ganito guys, greener space para sa mga kabataan. Napakaganda na ito. So parang yun na yung kabuuan nito. Baba na ulit tayo, diretso na tayo ng Polo. Hindi park din siguro no? Hindi lang. Oo, pero Arkong Bato Park. Ayun siya eh. So, balik na ulit tayo sa Padyakan. Yun na nga guys, yung sinasabi ko kanina, yung Valenzuela, former name niya is Pulo. Part siya ng Bulacan talaga dati. So kung makikita nyo sa Arco, dalawang side yan. Isang Bulacan, nung papasok kami, papasok tayo, isang Rizal. Naman yung Malabo naman part ng Rizal dati. So yung papadyakin natin guys, mga 1.3 kilometers na lang. Konting-konti na lang tayo, ilang minuto na lang. Makakarating na tayo sa Polo Mini Park. Nakakatuwa na tignan na may mga nakakasabay na tayo magbike. Madalas tuwing weekend, lalo na ngayong linggo, ang puntahan talaga ay ang Tagalog. Mukhang nandito na tayo guys. Mukhang ito na yung Polo Mini Park. So guys, finally nandito na kami sa Polo Mini Park. Silipin natin yung loob. So ito yung harap. Ayan. Tara, pasok tayo. Ayun lang, since nag-picture ka na rin dyan, baka pwedeng bigkasin mo sa amin yan. Sulat chat. Con el recuerdo del pasado and con el porvenir. Ano ibig sabihin? I enter the future with the memory of the past. Galing mo ah. Paano mo nalaman? Yan ay translation. Ay, nasulat ba? Oo. Nasulat pala eh. Kaya mo ako dun ah. Tara, ikot naman tayo. Kaya pala mo ano this one? De, pero ni-research ko rin to ah.
Konti lang, siyempre prepared tayo. Ayun yung memorial marker nila na nag-uusap si Dr. Pio Valenzuela at si Dr. Jose Rizal. So kasi si Dr. Pio Valenzuela, part siya ng naging isa siya sa mga pinuno ng Katipunan ng panahon ng Spaniard colonialism. So yung pagpunta ni Dr. Pio Valenzuela dito sa kay Rizal is to tingin yung pagsang-ayon niya sa paghihimagsik ng Katipunan. Yan, nakikita nyo guys. Marami namamasyal ngayong araw. At ayun na nga, hindi nakuha ni Dr. Pio Valenzuela yung pagsang-ayon ni Dr. Jose Rizal kasi ang sabi ni Dr. Jose Rizal hindi pa ready ang Katipunan at kailangan pang mangalap ng maraming pondo para sa mga armas na gagamitin at saka sa paghihimagsik na gagawin. So, ayun. Ikot tayo dun sa bandang likod tol. Siyempre. Tapos siyempre super obvious na naging pangalan ng Valenzuela City is Valenzuela. Galing din kay Dr. Pio Valenzuela. Pero ang former name talaga nito is Polo. Dito, no? Ngayon sa tapat na ito guys, yung para malaman nyo lang, yung simbahan na to, San Diego de Alcala, isa yung sa pinakamatandang simbahan dito sa Valenzuela. Actually ito yung pinakamatanda na simbahan dito sa Valenzuela. Ayan, dito lang sa tapat. So pagkatapos na ito guys, mga 1.4 kilometers na lang kailangan namin, makapunta na rin kami ng Tagalog. Siguro mga 4 minutes na padyakan. Napakalapit lang dito. Ayan yung simbahan dyan. So labas na ulit tayo. Yan tayo kakaliwa guys, Bisig Tagalag. Barangay Bisig. Yan, dito na tayo sa Barangay Bisig. May mga makakasabay na rin tayo dito mga
Padjak. Pupunta sa Tagalog Fishing Village. Guys, bali maganda rin yung naging storya na itong Tagalog, no? Kasi yung nung in-inaugurate nila tong Tagalog, 1 month lang after, biglang nag-hit yung pandemic. So, yung redevelopment nito, hindi nila alam kung biglang masasayang lang kasi nag-hit yung pandemic eh. Tapos it turns out na dahil sa health protocol, sa mga pinapayagan lang na mga location na pwedeng puntahan ng mga tao na is yung mga open spaces. So doon nasimulan tong puntahan ng mga tao para pasyalan. So yung inaakala nila na matitiwangwang lang yung redevelopment dito ng government. Siyempre million din ginastos dyan para lang mapaganda. Ayun, binayo dyan ng mga turista na. Yan, mga nagsa-cyclist, mga nagpipishing. Konti na lang guys, nandun na tayo sa pinaka signage ng Tagalog. Ayan, dito tayo guys. Kasama nyo, De La Cruz din yan eh. Dito, meron anak na. Then guys, medyo tirik na yung araw. Mas okay naman to kasi umulan. Sa hapon. Oo. Ayan guys, dito na tayo sa fishing spot. May makikita ba tayo nag-fishing ngayon dito? Tingin mo, kaninang maaga may nagpi-fishing. Ayan, meron pa pala oh.
makigulo tayo. Ayan, may mga rods. Kaya diretso lang bro. Ito yung e-trike terminal nila dito guys. Oops. Saka na naman natin ngayon. Nakaroll ako. Inaano mo yung boardwalk, nandun pa yung sa kabila. Yan, ito na yung gano'n yan guys. Balik na tayo. Ah, dami palang ano dito. Solar panel oh. Tama yan. Ganda. Ayan oh. Check out guys. Ganda. Solar powers pala yung mga nandito. Basta ulit tayo guys. Yan, dito kami madalas maglugaw ni Ian sa lugawan ni Bunso. Yan. Try lang namin na mapakante yung pwesto. Puno din sa loob eh. Kape ka? Sige, kape rin. Kape. Tokwa. 105. Ang tokwa. Saka na lang kape. Sarap lugaw dito kaya dito kami kumakain. Ito na natin lugaw. Parang yung dating dito sa ano, sa mga dahil na order sa okay.
So question and answer tayo, Ian Tad. Call Ian Tad. Sa lahat ng mga naging rides natin, saan yung pinaka nagustuhan mong napuntahan? Ano gusto? Siyempre, dami na rin nating napuntahan, di ba? At saka, lahat yun ulitin natin para dito sa serye natin. Yung mga nagustuhan ko. Di ba may memorable sa akin, San Pablo? San Pablo, ako rin. Tama sila yun. Yun yung pinakagusto ko kasi yun yung multi-ride na ginawa natin. Medyo maulan. Tumuloy pa kami ng Airbnb. Ano nga, nagano pa tayo. Hindi kasi mag-raid. So yung pakiramdam ng adventure andun. May ramdam ng ano. Tapos kinaumagahan, ganda kasi right after umulan ng before day ng event, ganda ng araw. Ha? Sa kasama natin yung team Apple. Eh kung meron naman na ultimate place na gusto mong mapuntahan, yung pinaka gusto mong mapuntahan na hindi mo pa napupuntahan sa ride, ano yun? Baguio. Ayun, Baguio syempre. sa Cavite. Ako din, Baguio ride. Wala pa sa isip ko yung ano eh, yung North Luzon Loop or yung Philippine Loop. Kasi matagal yun eh. Oo. Budget kailangan dun at saka oras. Bukod sa budget, kailangan mo mag-live ng matagal dun. At least ano siguro, mga 10 days to 15 days bago maikot. Siguro may isip ko yung mga yan kapag naabot ko na yung Baguio. Actually, last year, condition na kami para sa Baguio dahil nakailang loop na kami. Pero nahinto dahil minturing kami ng pagbabike, na busy kami ng part ng December. Siyempre trabaho din, hindi naman kami puro ride. So ayun, stop up ulit. After ng Baguio, Nag-uulit lang ulit kami. yung highest point. Ay, gusto ko rin mapuntahan. Oo, highest point. Yun sa Benguet, tama? Magpapapicture lang ako dun sa may logo ng highest point. Mga kasi pag ano eh, pag may dragging bikes ka naman. Motor eh. Oo, para sa akin lang. Kung nagmamotor din ako eh, nagmamodya ako. Mag-bike. Diba kasi pag ride ka ng bike, pag napunta mo yung destination, may dragging bikes ka na. Ako napunta ako. Tama. Yeah, isa yan sa mga pakukondisyonan natin. Tsaka isasama lang natin sa serye. So matagal na lang, hanggang yun yung Baguio. 2021 pa yun. Tapos, Hanggang yun na yun. Targa na ulit tayo. hindi di ba? Hindi, dun. Paikot sa kabila. Kung saan tayo kumaliwa kanina, dun din tayo lalabas. Guys, bali palabas na tayo ng Tagalog Fishing Village. Doon naman tayo sa kabila sa Valenzuela Boardwalk, Linear Park. Medyo matindi-tindi na yung sikat ng araw, masakit na sa balat. Bali kung saan tayo pumasok kanina, doon din tayo lalabas. Lilipat lang tayo sa kabilang street kasi yung Linear Park doon yung sa Kaloong. Ayan, palabas na tayo ng Barangay Bisig. Guys, lilipat lang tayo sa kabila. Nandiyan siya tayo kakaliwa.
Pasyalan tayo dyan. Wait lang, pagtanong na lang natin. Saan po yung pa Linear Park? Linear Park, boardwalk. Sa kaliwa. Yung boardwalk po, kabila pa po. Pwede rin po dyan. Pwede rin doon. Thank you po. Ito pala guys, okay, malilito part pa pala to ng MH Del Pilar, tapos ito yung Kulong. Medyo yung liko kasi kanina, kala ko yun yung pakaliwang kailangan puntahan. Ito pala Kulong 2. Bali, mula nun lang galing tayo ng Tagalog, mga 4.4 kilometers to hanggang papuntang boardwalk. That song is brought to you by Kakaanan F. Ramos. Then kakaliwa rin tayo. Kulong 1 na yan. Yan. Ayan, may signage ka na makikita dyan. The Valenzuela Boardwalk, this way. Ayan. Ayan guys, oh. Guys, dito na tayo sa boardwalk. Medyo inabot na tayo ng tanghali. Time check is 9:58 AM. Medyo mainit na.
In-open pala to September 21, 2024. Pabalik ka na dito. So may walkathon yung mga senior citizen. Pabalik din dalawa tapos pabalikin si Justin dito, di ba? Kagad tayo. Yun, dito na tayo guys. So yung haba nito 1.3 kilometer boardwalk. Hindi lang siya basta pasyalan, sabi ng ating mayor, Westgate yan, kundi protection din to sa pag-apaw ng tubig. Haba rin siya guys. Hindi pa pala. Mahaba-haba pa pala. Oops, ayan. Dito na tayo. Dito na yung dulo. May lusutan din po Patagalag. Parang makaka-shortcut din po kami kung ano. Parang shortcut din po. Oo. Ayos pala. Kaya lang dito, kapraso lang yung rock road, ginagawa kasi. Kapraso. Ginagawa kasi yung kalsada, tinatagos hanggang dito. Opo. Kaya medyo akayin yung bagya na. Pwede pong tumungtong dyan. Para lang... Medyo balangkas naman. Opo. Pwede, wang pulo, balangkas. Opo. Yan, dito kayo dadaan. Anak niyo po kuya? Kailan po may gawa niyan? Hindi, guys, sa US yan. Ay, oo, kaya pala ganda. Salamat po.